Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po to Roxy's Pinoy Stories. May kasabihan na ang bahay ay hindi naman basta-basta guguho sa isang malakas na lindol. Madalas, magsisimula muna ito sa maliit na bitak na hindi napapansin hanggang sa tuluyan na lang itong bumigay ng hindi natin namamalayan. Ganon din pala ang tiwala. Hindi ito agad nawawala sa isang malaking pagkakamali. Minsan, nagsisimula lang sa simpleng pagkalimot, sa madalas na pagbabaling ng atensyon sa iba, sa pambabaliwala kapag kailangan ka niya, hanggang sa isang araw, hindi mo na namamalayan na ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para sirain ang samahang matagal mong pinaghirapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Warren at ito ang kwento kung paano ko binaliwala ang tiwala ng taong itinuring kong kapatid at kung paano ako naging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilyang minsan ay kinainggitan ko pa. Magkababata kami ni Lloyd. Kung may taong nakakakilala sa akin bukod sa sarili kong pamilya, siya yon, Miss Roxy. Magkasama kaming lumaki sa iisang barangay. Magkaibigan kami mula pa noong mga bata kami na ang iniintindi lang ay kung sino ang taya sa habulan o kung saan kami manghihingi ng mangga kapag bakasyon. Hanggang sa tumanda kami, hindi nawala ang ganda ng samahan namin. Magkasama kaming nangarap, naghanap ng trabaho, umiinom kapag may problema at nagtatawanan sa mga panahong pareho kaming kapos sa buhay. Kahit dumating na ang kanya-kanya naming responsibilidad, nananatili kaming parang magkapatid. Kaya noong ikasal siya, isa ako sa mga unang natuwa para sa kanya. Naalala ko pa ang araw na ipinakilala niya sa akin si Sheila. Pare, siya na yun. Nakangiti niyang sabi habang nakahawak sa kamay ng babae. Simple lang ang unang impresyon ko kay Sheila. Hindi siya yung tipo ng babaeng mapapalingon ka dahil sa pananamit o sa ganda niya. Pero may kakaiba siyang dating. Mainhin siyang magsalita, magalang sa matatanda, at palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Mga katangiang madalang nalang mahanap sa mga kababaihan ngayon. Hindi nakapagtataka kung bakit sobrang mahal siya ni Lloyd. Nang magpakasal silang dalawa, pakiramdam niya ay kumpleto na ang buhay niya. Lagi pa nga niyang ipinagmamalaki sa akin yon. Ilang taon nga lang ang lumipas, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. At nang alukin niya akong maging ninong nito, hindi na ako nagdalawang isip. Ikaw ang gusto kong maging ninong ng anak ko, pare. Aba, alam mo na siguro kung bakit ano? Oo naman, gusto mo na magkaroon ng gwapong bisita. Ako lang ang gwapo mong kaibigan eh. Biro ko. Sira ka talaga, so ano? Payag ka na ba? Oo na, pinipilit mo ako eh. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang mga salitang yon. Ang tawa na namin at ang tiwalang ipinagkaloob niya sa akin. Sa tuwing bumibisita ako sa bahay nila noon, ramdam na ramdam ko ang saya ng pamilya nila. Maliit lang ang bahay pero puno ng tawanan. Hindi man sila mayaman pero marunong silang makontento sa kung ano ang meron sila. Si Lloyd ang tipong ama na kahit pagod na galing sa trabaho, nakikipaghabulan pa rin sa anak niya. Hindi niya nakakalimutan na makipagbanding sa pamilya niya at lagi pang may dalang pasalubong yan. Si Sheila naman, kahit abala sa gawaing bahay, nakangiti pa rin pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Minsan nga, inaasar ko pa si Lloyd. Pare, jackpot ka talaga. Kung lahat ng asawa ganyan, wala sigurong naghihiwalay. Natawa lang siya. Huwag mo namang batiin, baka mausog. Baka maumpog ka mo sa pader, mawala yung gayumang ginamit mo. Loko ka talaga. Madalas akong pumunta sa kanila para tumambay. Aaminin ko, Miss Roxy. Inggit na inggit ako noon sa kaibigan ko. Madalas nga nila akong asarin noon na ako daw ang kabit ni Lloyd dahil hindi daw kami magkapaghiwalay. Kapag naalala ko ang mga eksenang yun ngayon, mas lalo ang sumisikip ang dibdib ko. Dahil hindi ko po akalain na darating ang araw na ako mismo ang sisira sa masasayang alaalang yon.
Nagbago ang lahat nang ma-promote si Lloyd sa kumpanyang pinapasukan niya. Mas tumaas ang posisyon niya, mas lumaki ang sahod. Pero kapalit naman nun ay ang halos palagi niyang pag-alis. Madalas siyang ipadala sa iba't ibang probinsya para sa mga meeting at projects ng kumpanya. Minsan, 4 na araw na siyang wala. Minsan 1 linggo. May pagkakataon pa nga na 2 linggo siyang hindi nakakauwi. Noong una, masaya pa silang mag-asawa. Lalo na at mas lumaki na ang budget nila at naipapasyal na nila si Bagets, ang anak nila, sa kahit saan at kahit kailan nila gustuhin. Kaya natin to, sabi pa ni Sheila minsan habang naghahapunan kami. Konting sakripisyo lang para sa future natin. Tumangulang si Lloyd. Pag-ipunan lang natin ang pag-aaral ni Bagets, tapos hahanap na ako ng trabaho na mas malapit dito. Nakangiti niyang pinisil ang pisngi ng anak nila. Oo, konting tiis lang. Makakaraos din tayo. Naku, ano ba kayo? Ano pang silbi ko dito, di ba? Singit ko sa usapan nila. Huwag kang mag-alala, pre. Ako ang bahala sa kanila habang busy ka sa trabaho. Dadalaw-dalawin ko sila. Salamat pare ha. Pero huwag mong ubusin ang mga stock dito ha. Masiba ka pa naman. Napakadamot naman ng asawa mo, Sheila. Hiwalayan mo na nga yan. Pagpapalitan namin ng biruan. Naku, kayong dalawa talaga. Napakaloko nyo. Kumain na nga tayo. Hindi namin alam na habang lumilipas ang mga buwan, may mga bagay na unti-unting nawawala sa relasyon nilang mag-asawa. Isang gabi, bandang 9:00, tumawag sa akin si Lloyd. Nasa hotel siya sa Cebu noon. Pare, may pabursa na ako sa iyo eh. O ano yun? Sabihin mo lang. Pwede bang paminsan-minsan silipin mo sina Sheila? Matulog ka ni din doon kung okay lang. Nahihiya na kasi kung iwan sila ng matagal eh. Ikaw lang ang malapit sa amin. Nag-aalala din kasi ko na baka, alam mo na, may masasamang tao doon. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad akong pumayag. Walang problema. Ako na ang bahala. Basta pre, mag-iingat ka dyan ha. Mahirap ang malayo sa pamilya. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin. O sige pre. Salamat talaga ha. Kung alam ko lang sana, Miss Roxy, na ang magiging kapalit ng simpleng pabor na yon, baka noon pa lang ay tumanggi na ako. Mula noon, naging normal ang pagdaan at pagtulog ko sa bahay nila. Kapag may kailangang ipaayos si Sheila, tinutulungan ko siya. Kapag mabigat ang mga pinamili niya, binubuhat ko yun papasok ng bahay. Kapag may kailangang ihatid o kunin para sa anak nila, ginagawa ko kung libre ako. Pati ang pakikipaglaro kay Bagets na dati ay si Lloyd ang gumagawa, inako ko na rin. Lahat ng yon, ginawa ko dahil gusto kong tuparin ang ipinagkatiwala sa akin ng matalik kong kaibigan. Para sa akin noon, isa lang yung simpleng pagtulong. Pero may mga pagkakataong kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo sa simula, maaari pa rin yung humantong sa bagay na hindi mo inaasahan. Habang tumatagal, naging komportable na si Sheila sa presensya ko. Hindi na lang kami nag-uusap tungkol kay Lloyd o sa anak nila. Minsan, kapag tapos na ang mga gawaing bahay niya, yayayain niya akong maupo sandali habang umiinom ng kape o malamig na juice. Doon ko napansin ang mga pagbabago sa kanya. Masayahin pa rin siya, Miss Roxy, pero hindi na masaya ang mga mata niya. Hindi na umaabot sa mga mata niya ang mga ngiting yon. May lungkot na sa bawat ngiting pilit niyang ipinapakita. Noong una, iniisip ko na normal lang yon. Baka pagod lang siya sa pag-aalaga ng anak nila habang wala ang asawa niya. Hanggang isang hapon, habang tahimik kaming nakaupo at naglalaro ang anak nila sa bakuran, bigla na lang siyang nagsalita at naglabas ng sama ng loob sa akin. Warren, napalingon ako sa kanya. Napapagod na rin akong palaging naiiwan. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Huminga siya ng malalim bago bahagyang ngumiti. Ang hirap pala kapag lagi mong iniintindi ang lahat. Minsan,
Gusto ko rin sanang may magtanong kung kamusta naman ako. Bakit? Hindi ka ba kinakamusta ni Lloyd? Umiling siya. Naku Sheila, alam mo namang mahal na mahal ka ng kaibigan kong yun. Baka busy lang talaga. Hayaan mo at kakausapin ko siya para sa'yo. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pag-uusap naming yon ang magiging simula ng lahat, Miss Roxy. Dahil mula sa araw na yon, mas naging madalas ang pagsusulo namin. Noong una tungkol lang yon sa mga kailangan sa bahay o sa anak nila. Pero habang lumilipas sa mga linggo, unti-unting lumaki ang kung anumang pakiramdam na nararamdaman ko para sa kanya. Sa una, wala akong nakitang mali roon. Magkaibigan lang kami. Magkumare. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero may mga bagay pala talagang hindi mo napapansin habang unti-unti kang nasasanay. Dumating sa puntong kapag isang araw kaming hindi nagkausap, ako na mismo ang nagtataka. Kapag hindi siya nagre-reply sa text ko, napapaisip ako kung may problema ba. At kapag nakikita kong nakangiti siya habang nagkukwento, gumagaan din ang pakiramdam ko. Namimiss ko siya at hinahanap-hanap ko ang asawa ng kaibigan ko. Doon pa lang, dapat naging babala na yon sa akin. Pero hindi ko po yun pinansin. Masyado din kasi ako ang nag-i-enjoy, Miss Roxy. Isang Sabado ng umaga, dumaan ako sa bahay nila para ihatid ang ilang grocery na ipinakisuyo ni Lloyd. Pagdating ko roon, nadatnan kong mag-isang naglilinis ng bakuran si Sheila. Naku Mare, ako na rito. Wag na, ano ka ba? Kaya ko to. Ngumiti lang ako at kinuha ang walis sa kamay niya. Kapag nalaman kumpare na pinabayaan kitang nagpapakapagod at magbuhat ng mga paso rito, baka ako ang mapagalitan. Napatawa siya. Grabe ka talaga. O sige na nga. Magtitimpla na lang ako ng juice para may merienda tayo. Habang tumatagal ang mga usapan namin, ay lalo akong napapabilib sa kanya. Hindi lang pala siya isang ina. Hindi lang siya basta asawa ni Lloyd, may sarili rin pala siyang mga pangarap na isinantabi para sa pamilya. Miss Roxy, doon ko lang nalaman na eduk graduate pala siya at gustong-gusto niya talaga na magturo. Pero kinalimutan niya ang lahat para sa binuo niyang pamilya. Isang araw, habang nanonood kami ng TV, ay bigla niyang naitanong sa akin. Warren, sa tingin mo ba may kulang pa sa akin? Nangunot ang noo ko. Oh, bakit mo naman naitanong? Huminga siya ng malalim. Hindi ko na kasi maalala kung kailan huling beses akong niyaya ni Lloyd na lumabas na kaming dalawa lang. Hindi na kasi kami nagde-date mula nung magkaanak kami. Ngumiti siya, pero halatang pinipigilan lang niyang umiyak. Hindi naman ako nangihingi ng mamahaling regalo. Kahit simpleng dinner lang o kahit isang oras lang na magkasama kami. Natahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Pakiramdam ko, pumangit na ako mula nung mga anak ko. Tumaba, nalosyang, kaya siguro nahihiya na siyang ilabas ako. Alam kong mahal ni Lloyd ang asawa niya, Miss Roxy. Pero alam ko ring hindi sapat minsan ang pagmamahal kung wala ka namang oras na maibibigay. Busy lang talaga si kumpare. Oo, mabilis siyang tumango. Alam ko naman yun, kaya nga hindi ako nagreklamo sa kanya. Sandali siyang tumingin sa malayo. Ikaw lang naman ang napagsasabihan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig ko yon. Dapat, dumistansya na ako kaagad. Dahil alam ko na hindi dapat niya sa akin sinasabi ang mga hinaing niyang yon. Kung may makakaayos man sa mga problema nila, ay silang mag-asawa lang. Pero nawili din akong naging sandigan niya. Gustong-gusto ko yung pakiramdam na naibibigay ko sa kanya ang mga bagay na hinahanap niya kay Lloyd. Lumipas ang mga linggo. Mas dumalas ang mga assignment ni Lloyd sa iba't ibang lugar. Halos video call na lang ang komunikasyon nilang mag-asawa. Minsan nga, habang nasa bahay ako nila para mag-ayos ng sirang ilaw, tumawag si Lloyd.
Masayang masaya siyang kinakausap ang anak niya, pero wala pang 5 minuto, sinabi na naman niyang may meeting na siya. Sige anak, sa susunod na lang ulit tayo mag-usap ha? Pagkababa ng tawag, napansin kong tahimik lang si Sheila. Hindi siya nagsalita pero laylay ang mga balikat niya at halatang dismayado. Tumayo siya at pumasok sa kusina. Malungkot din ang bata kaya kinausap ko muna. Binigyan ko ng cookies at saka ko inintindi ang nanay niya. Nang sundan ko siya, nakita kong tahimik siyang nagpupunas ng mga pinggan. Pare, tawag ko sa kanya. Nahihirapan na ako sa kaibigan mo, Warren. Ang usapan namin mag-iipon lang. Sobra-sobra na ang ipon namin sa bangko. Pero hindi pa rin siya umuwi. Alam mo kung anong pinakamahirap? Ano? Alanganin kong tanong. Yung nandyan pa ang asawa mo, pero pakiramdam mo matagal na siyang wala. Hindi lang wala dahil wala siya ngayon dito. Minsan, pakiramdam ko talaga wala na akong asawa. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam ang tamang isasagot sa kanya. Kaya ang nagawa ko na lang ay makinig. At yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Dahil hindi lang doon natapos yun. At nang dahil doon ay mas lumalim ang relasyon naming dalawa, Miss Roxy. Isang gabi, bandang 10:00 na at patulog na ako nang mag-message si Sheila. Gising ka pa? Nag-reply ako. Oh, bakit? Matagal bago siya nakapag-reply. Wala lang, hindi ako makatulog eh. At dahil doon ay pinuntahan ko siya. Ang mga sumunod na nangyari, Miss Roxy, ay ang magpapabago ng tuluyan sa nararamdaman namin ni Sheila. May nangyari sa amin nung gabing yon. Ibinigay sa akin ni Sheila ang dapat ay kay Lloyd niya lang ibinibigay. Hindi ko rin maitatanggi na inaabangan ko na ang bawat mensahe niya. Inaabangan ko na ang pagtawag niya sa akin para gawin namin ulit yon. Isang araw, habang nasa trabaho ako, narinig ko ang usapan ng mga office mates ko tungkol sa pangangaliwa ng isa naming katrabaho at kung ano ang nangyari matapos nilang mahuli. Bigla kong naitanong sa sarili ko, ano bang ginagawa mo, Warren? Asawa siya ng kaibigan mo. Kumari mo siya. Hindi dapat ganyan. Ilang beses kong sinubukang umiwas. May mga pagkakataong hindi ako agad nag-reply. May mga araw na hindi ako dumadaan sa bahay nila. Pero sa tuwing tatawag si Lloyd at hihilinging silipin ko sila, lahat ng desisyon kong lumayo ay nawawala. Dahil kailangan nila ng tulong ko, hindi ko alam na habang iniisip kong tumutulong ako, mas lalo ko palang inilalapit ang sarili ko sa apoy. At hindi nga nagtagal, para bang nakasanayan na lang naming magpatalo sa karupukan. Maalinsangan ang buong maghapon noon, kaya halos lahat sa subdivision ay naghihintay ng ulan. Pagsapit ng gabi, parang biglang nagdilim ang buong kalangitan. Maya-maya lang ay nagsimulang humampas ang malakas na hangin. Sumunod ang kulog na halos ikayanig ng lupa. Tsaka ibinuhos ang ulan na parang walang balak tumigil. Nasa bahay lang ako noon. Katatapos ko lang kumain ng hapunan at nanonood ako ng balita. Paulit-ulit ang paalaala ng mga reporter na manatili na lang sa loob ng bahay dahil sa lakas ng bagyo. Maya-maya ay nag-vibrate ang cellphone ko. Si Sheila ang tumatawag. Hindi ko agad sinagot. Akala ko may ipakikisuyo lang siya gaya ng dati. Pero nang pangalawang beses siyang tumawag, ay tsaka ko na sinagot. Hello, Sheila. Alanganin kong sagot. Warren, ba't nawalan kami ng kuryente? Napatingin ako sa labas ng bintana. Halos wala na akong makita sa lakas ng ulan. Natatakot ako. Yun lang ang sinabi niya. Sa likod ng boses niya, ay naririnig ko ang malalakas na hampas ng hangin at ang iyak ng aso sa labas. Andyan ba si Bagets? Tulog na siya pero huminto siya sandali. Parang may tumama sa bubong.
Hindi ko alam kung yero lang ba o may natanggal na. Hindi na ako nagdalawang isip pa noong mga panahong yon. Sige, papunta na ako. Pagdating ko sa bahay nila, agad na bumungad sa akin si Sheila. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita ko na agad ang takot sa mukha niya. Magulo ang buhok niya at halatang nagmamadali siyang lumabas nang marinig ang busina ng motor ko. Ay, salamat. Sabi niya na halatang nabunutan ng tinik sa dibdib. Saan ang tumutunog? Tanong ko. Sa likod yata eh. Tumangulang ako at lumibot muna sa bahay. Mabuti na lang at wala namang malaking sira. May ilang yero lang na bahagyang umaangat dahil sa hangin. Pagkatapos kong itali ang mga yon, tsaka ako bumalik sa loob. Madilim ang buong sala at tanging emergency light lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Napaupo ako sa sofa. Okay na, wala namang seryosong sira. Para bang tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Akala ko talaga, lilipad na ang bubong namin eh. Napangiti ako. Matibay pa naman ang bahay nyo. Pag-a-assure ko sa kanya. Sinamahan ko sila at gaya ng dati ay nanaig na naman ang karupukan ko, Miss Roxy. Hindi pa namin alam na ang gabing yun rin ang magiging simula ng pinakamasakit na pangyayari sa buhay naming lahat. Hindi nagtagal, dumating din ang araw na tuluyan kaming nahuli ni Lloyd at lumabas din ang katotohanan. Umuwi siya noon para mag-day off pagkatapos ng 2 linggo. Naiwan ni Sheila ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Doon nabasa ni Lloyd ang bawat mensaheng matagal naming itinago. Mga salitang dapat ay hindi kailanman namin sinabi sa isa't isa. Nasa bahay ako noon nang makatanggap ako ng text. Salamat sa pag-aalaga sa pamilya ko, pare. Hanggang dito na lang tayo. Ganun lang ang sinabi niya, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Ilang beses kong binasa ang mensahe. Umaasang mali lang ang pagkakaintindi ko. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik na nag-iimpake si Lloyd. Nakaluhod si Sheila sa harapan niya, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Lloyd, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo namang gawing sa akin to. Ako pa rin ang nanay ni Bagets. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. Paanong hindi? Kung hindi ka naman magandang impluwensya sa kanya, mas gusto mong kasama si Warren, di ba? Pwes, magsama kayong dalawa. Hindi na siya nilingon pa ni Lloyd. Kinuha niya ang kamay ng anak nila at tahimik na lumabas ng bahay. Nung lalapitan ko sana si Sheila, malakas niya akong itinulak. Umalis ka na. Nang dahil sa'yo, kaya nangyari lahat ng ito. Kasalanan mo to. Masakit pong marinig yun, Miss Roxy. Pero alam ko na deserve ko naman na masisi sa lahat ng gulong to. Sheila, kakausapin ko si Lloyd para sa'yo. Diyan ka lang. Pilit ko siyang pinaupo muna sa sala tsaka ako hinabol si Lloyd. Huwag kang lalapit sa akin. Kung hindi lang nakatingin ang anak ko ngayon, baka nabugbog na kita. Lloyd, please, makinig ka muna. Alam kong nagkamali kami. Ako na lang ang sisihin mo. Huwag mo nang parusahan si Sheila. Wow, mahal na mahal ah. Sarkastiko siyang tumawa. Wala kang karapatan para diktahan ako. Traidor ka. Yun ang huling pagkakataong nagkita kami, Miss Roxy. Masakit po yun para sa akin. Dahil sa dinami-dami ng mga maganda naming alaala, nasira ang samahan namin dahil lang sa isang pagkakamali. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa bahay na minsang puno ng tawanan at masasayang alaala, katahimikan na lang ang bumabati sa akin. Wala na ang kaibigang itinuring kong kapatid. Wala na rin ang pamilyang minsang hinangaan ko at itinuring ko ring akin. Doon ko tunay na naunawaan ang kahalagahan ng tiwala at higit sa lahat, ang kahalagahan ng pamilya. Nakakahiya, Miss Roxy. Paano ko pa matatawag na tunay na lalaki ang sarili ko kung sinira ko naman ang pamilya ng best friend ko? Sa ngayon po, ay wala na po akong balita kina Lloyd at maging kay Sheila. Pero kung sakaling nakikinig man sila ngayon,
Gusto ko sanang gamitin ang pagkakataong ito para manghingi ng tawad. Hindi dahil deserve ko ang mapatawad nila, pero dahil alam ko na ako ang may pinakamalaking pagkakamali kaya sila nagdurusa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Miss Roxy. At sana po ay mai-ere po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Warren.